Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, our gospel reflection for today, I never knew you. From Matthew 7, verses 21 to 29. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name?' Then I will declare to them solemnly, 'I never knew you. Depart from me, you evildoers.' Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined." When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. The Gospel of the Lord. Praise Yes, to you, dear Lord Jesus. Jesus Christ. Ito yung sa akin, yung taught them as one having authority. Mm. Kasi alam naman natin dito, no? Ito, ang dami niyang mga example ni Jesus. Yung kung paano magiging strong sa faith niya. Ang dami niyang mga example, tapos mga simpleng example lang. Minsan parang ano nga parang nakakapagtaka pa nga kasi sabi dito, ginawa na namin lahat Pero ba't sabi ni Jesus, I never knew you, di ba? Mm. So, kung si Jesus, wala siyang authority magsalita, magwawala yung mga tao dito. Kasi, bili mo, sino ka ba? Ano bang ano mo? Ano bang gusto? Parang gano'n ba sila? So, kasi pag may authority, merong, parang ano tawag nito, merong conviction. Kahit parang imposible, parang ano, pero with conviction. At, tapos dun ano yung faith mo na totoo to sinasabi niya. Yun. Hindi mo ipipilit Mm. yung gusto mo. Kaya tingnan mo, hindi na ano sila, imbis na magalit sila, na-astonish pa Oh. sila. Kasi dapat magalit sila 'di Mm. ba? Mm. Na-astonish sila tapos sinabi na with authority, hindi pares ng mga scribes nila. Mm. Yon.
So gusto ko yon kasi sa sharing ko na yun, ikaw kwento. Sige. Mm. Yun yung sa So akin. parang sinasabi mo yung having authority, yung Mm-mm. teaching with authority. Kaya siya nagkakaroon ng authority, ito yung sinasabi mo yung integrity niya. Mm. Ibig sabihin, wala siyang kailangan i-hold back Mm. kahit mahirap yung kanyang pinagagawa. Pero kung ginagawa niya yun ang kanyang buhay, eh talagang with authority yan. So, yung integrity importante, no, when you are teaching. Okay. Ako naman, not everyone. Not everyone. Yung kasing ano rito, minsan akala natin pagka yung ginagawa natin yung pinagagawa niya, like yung halimbawa, yung salita mo, ipinoproclaim ko naman sa iba. Sabi niya, nagpapaalis naman ako ng demonyo. Gumagawa naman ako ng mga kasama ka namin, gumagawa ako ng mga parang Good deeds. bagay o good deeds, charity. Oh, Yon. Pero sabi pa rin ng Panginoong Hesus sa kanila, not not everyone. No? Kahit na ano, sabi pa nga niya, I never knew you. Pero kung nakakasakit naman yun, ano? correct. Eh, marami. Actually, yun yung ano, yun yung gusto ko ritong kwan, yung pumasok sa aking puso na yun not everyone. Ibig sabihin, kahit na anong ginagawa mo na yung parang pinagagawa ng ating Panginoon, and yet, kulang pa. Hindi ka pa rin niya kilala. Hirap. Okay. Yan. Okay, so Ano ako, ano yung sabi ko? yung not everyone. Doon Oo. pa lang sa not everyone, parang meron ng sabing only God knows. Because He sees your heart. Yeah. So kahit na ang ganda-ganda ng ginagawa mo, pero yung motive mo, Yo. diba? Yung motive mo, Yeah. doon tayo natatalo mga humans eh. No, mga tao, yung motive natin, parang ang gandang tignan, pero may motibo ka sa loob, parang sa mga eleksyon, mga ganon, mga politiko, di ba? So talagang tama talaga si God, kaya nga, ang, ano niya magsabing, not everyone, parang ganon. Okay, so ngayon, yung message ko naman, no, message para sa atin lahat, na maging masaya tayo dahil yung ating pinili na ama na sinusunod natin hanggang sa ngayon na hindi man lang natin siya nakikita pero nababasa natin dito na siya talaga yung katotohanan dahil yung pagsabi niyang speaking with authority, 'di ba? Mm. At sinabi niya na he sees your heart, do sa not everyone. Wala ka ng kaduda-duda sa pagsunod sa kanya. Ngayon, dahil nakikita niya dito, magtataka ka na kung nababasa pala ni kahit ang ganda-ganda na ginagawa ko, hindi ako Oo. makakapasok sa langit. Kaya kailangan balikan natin, magmuni-muni tayo sa paggabi o pag nagsimba tayo na yung bang ginagawa kong kabutihan para sa akin o para kay God. Di ba? Mm. Ang madalas ko napapansin yung parang talagang makakapasa, yun yung may sakripisyong kasama. Yan. Di ba? Kasi tingnan mo, example lang. Masasabihin mo, gusto kong magbigay ng charity. Di ba? Aba, ang ganda niya na. Siyempre, may good deeds yan. Pero ano yung feeling mo? Kaya ka nagbibigay? Kasi natutuwa ka pag nagpapasalamat sa iyo. Yeah. Habang pag nakita ka, hinahabol ka. Oo, ina-idolize ka. Ina-idolize ka. Pero, sa tingin mo, maganda itong ginagawa ko. Siyempre, so kahit sabi mo para kay God yon, pero sa kalooban mo, ikaw yung natutuwa. Mm. Eh, yung isa, wala kang namang pera. Nagbigay, kaya nga yun yung example ni God eh. Nagbigay ka, wala kang pera, pero alam ni God na yun na lang yung pera mo. Diba? Kasi yung isa nagbigay na ang laki ng binigay, barya niya lang yun. Diba? So, yun yung makikita mo na kahit na sabihin mong pareho yung intention nilang to give, pero mas matimbang
yung isa na may sakripisyo. May May sakripisyo. sakripisyo talaga. Nararamdaman. Oo, Sabi ni nararamdaman. Mother Teresa, sabi niya, bigay ka ng bigay hanggang sa masaktan ka Oo. na. Meron pa yung sabi, madalas mo sabihin, yung sa Lent. Oh, yung hindi kakain, yung ganon. Eh, kung tutuusin yung iba, sige, hindi tayo muna kakain. Pero gusto pala niya mag-reduce. Di ba? Kaya hindi siya nahihirapan kumain ng hindi siya nahihirapan kumain ng karne. Oo. Kasi gusto niya pala isda. Kain niya na isda, pero pinapakita niya, di ako kumakain na Lent ito para kain na isda. Ang sakripisyo, di ba? Yung ayaw ko ng isda, kaya lang kailangan Yeah. pipiliting kumain ganon. So siguro yun yung nakikita ni God at saka tayo lang mismo, we cannot judge anyone. Hindi natin nakikita yung intention nila eh. Si God lang. Yan. Yan. Amen. So, ang lumalabas dito, ang mensahe sa atin, be authentic. And para maging authentic, dapat sana nasa karakter mo na. So, ibig sabihin, hindi ito yung at the time na isipan mo, ay gusto ko na magpakabait, magsiserve na ako, no? And yet, hindi pa yan pumapasok sa iyong karakter. In process ka pa lang. So, ibig sabihin, nakikita ni God yan, you are in process. Tutulungan ka niya, siyempre, di ba? Pero, yun, gaano ka katagal na magagawa mo yung iyong mga ginagawang mga kabutihan sa iba. So, there is a time because it is a process to build your character. Amen. Tayo, kung halimbawa alam natin, hindi pa naman natin character yon, we have to continue on yung mga ginagawa natin so that we will be able to build a character. So sabi na iba, ang una activity mo, ginagawa mo yan lagi, it becomes a habit. Di ba? Pagka yung habit na yan, tuloy-tuloy pa rin at hindi na nagbabago, it becomes your way of life. Parang second nature mo na. And then pag tumagal-tagal pa yan, it becomes your character. So pagka naging character mo na yan, the integrity will come in. Ibig sabihin, yung lahat ng sinasabi mo are with authority. Yun, kasi kita sa walang nahihiwalay yung karakter mo at yung ginagawa mo. Dapat magkasama talaga yon. So, yun yung gustong nating ma-pick up dito. Yeah. Kaya singit ko lang, maganda rin dito may pasok yung verse, yung sinabi ni Jesus doon na pag nagbigay ka, hindi makikita ng kaliwang kamay mo. Bili mo, bibigay mo, hindi na makikita ng kaliwang kamay mo, kamay mo yun eh. Di ba? Yeah. So, ibig sabihin, huwag mong ipakita, huwag mong i-announce o ipaalam na ginagawa mo yung kabutihan na yun. Yun yung mga sa usong word ngayon, huwag kang umepal. Totoo. Kasi ano yun andyan din yung temptation eh. Kaya kunyari wala ka namang intention magyabang o ano, may temptation eh. Di ba maraming pupulol sa iyo hanggang sa lalaki tuloy yung ulo mo minsan. Kahit hindi mo sinasadya kasi tao pa rin tayo. So kaya sabi nga ni God, tago, wag mo nang pakita para wala nang bumati sa iyo. Yes. Diba? Kaya may anonymous, mga ganun. Tama. Amen. Okay. So again, see you tomorrow. In our coffee time with God. Amen.